Good day everyone, so my name is Jordan Pendi. Today I'm going to discuss what is history of science and technology in the Philippines. In the Philippines, the history of science and technology is not clear, however, based on archaeological finding primitive Filipinos have simpler technology than a neighboring country in Asia, such as China and India. Simple stone and metal tools were used, which gave rise to the development of ceramics, potteries, weavings, crafts, and others device. Ang kasaysayan daw ay sa teknolohiya ng Pilipinas ay maaring hindi kasing lawak ng dokumentasyon tulad ng isang ilang ibang bansa na reliyon, ngunit ang mga natuklasan arkeolohiko ay tulad ng yung nabanggit, 'di ba? Yung mga China and India, 'di ba? Nagbibigay ng mahalagang pananaw sa mga maagang pagsulong ng teknolohiya sa mga mamamayang Pilipino. Ang paggalugad ng mga artifact na ito ay paggamit ng mga ito ay maaaring maglahok ng isang sulyap sa mga makabagong gawi sa mga unang komunidad sa Pilipinas. Pero nakakatawang malaman na tungkol sa mayamang kasaysayan ng teknolohiya sa Pilipinas, ang pagbuo ng mga keramika, palayok, paghabi at kasangkapan ay pagpapakita ng katalinuhan ng mga primitive na Pilipino sa pag-aangkop sa kanilang kapaligiran at paglikha ng mga mahalagang teknolohiya para sa kanilang mga komunidad natin. Since water bodies surround the Philippines, Filipinos created good technology in shipbuilding. In 1080 days, the ship were used for transportation, trading, and fishing. Ang kadalubhasang paggawa ng barko sa paggawa ng mga Pilipino ay sa paligid ng 1000 AD ay isang patunay ng kanilang mga kakayahan sa dagat. Ang mga barkong ito ay mausay na ginagawa or gumaganap ng mahalagang papel sa transportation, kalakalan at pangingisda na nagpapakita sa praktikal na aplikasyon ng kanilang mga pagsulong sa teknolohiya. Ang mga geographical na katangian at kalapitan sa Pilipinas ng mga anyong tubig ay malamang na makipagpluwensya sa pag-uunlad ng mga teknolohiyang pandagat na ito. In the 16th century, artillery was used by the Filipinos during the battle against Spaniard. These good weapons includes bows, spears, and swords. The agriculture industry became a good source of income through a practice such as rice farming, crop production, livestock raising and fishing, and forestry. Noong ika-16 na siglo daw ay paggamit ng mga artilya ng mga Pilipino sa mga laban sa mga Kastila at nagtatampok na kanilang kakayahan umaangkop sa mga umasbong na teknolohiya military na ang pagpapakilala ng artillery na pagkikidigma ay isang makabuluan na pag-uunlad daw at paggamit nito sa mga pwersang Pilipino ay binibigyan din ang kanilang mga estratehikong pagsisikap na ipagtanggol ang laban sa mga panlabas na impluwensya.
Ang paggamit ng mga busog, sibat at espada bilang mabisang sandata ah, sinamaan ng pag-uunlad ng isang matatag na industriya ng agrikultura na sumaklaw sa pagsasaka ng production na pananim na pag-aalaga ng ayop, pangingisda at panggugubat ay sumasalamin sa magkakaibang kakayaan at yaman ng mamamayang Pilipino. Ang pagsasanib ng mga armas at mga aktibidad na pang-ekonomiya ay may mahalagang papel na paghubog na socio-economic landscape and Pilipinas noong panaong iyon daw. The onset of the onset of modern science and technology in the Philippines came upon our colonization of Spaniard. Science as a profession arose after establishing school, hospitals, and research facilities that were controlled by research sector. At that time, however, the research, discoveries, and technology were for the benefits of Spain colonial government, not for the Filipinos. The courage of so influential, the dominant in those times that the study of natural science was discovery. Ang kolonyal daw ay ng mga Kastila ay sa Pilipinas ay tunay na nagmamarka ng isang makabaluhang panahon na naki-impluwensya sa mga pagsisimula sa makabagong ang teknolohiya sa bansa. Ang kolonyasyang na edukasyon or Espanyol ay nagdudulot ng mga pagbabago sa iba't ibang aspeto buhay sa Pilipino, buhay ng Pilipino, kabilang sa mga edukasyon na instruktura ay pagmamahal na kung saan ay magkaroon daw ng epekto sa pag-aampo ng kanluran ng mga gawaing siyentipiko at teknolohiya. Ang pagtatayo ng mga paraan, ospital at pasilidad na pananaliksik na kontrolado ng mga sektor na relihiyon sa panahon ng kolonyasyon ng Espanyol ay nakakatulong sa pag-uunlad sa Pilipinas. Gayunpaman, kapansin-pansin na pangunahing focus of kadalasan na nakadirekta sa paglilingkod ng interes ng pamahalaan kolonya na Espanya sa halip na direktang makinabang ang mga Pilipino. Ang impluwensya ay simbahan ay gumanap ng isang nangibabaw na papel at pag-aaral ng mga naturang hagam ay madalas na nakakahanay ng mga prioridad ng mga kolonyal na autoridad. The Spanish regime developed only two science profession, the medicine and pharmacy profession, since the Philippines also became a predominantly agriculture country. Industrial sectors such as sugar, say, and tobacco industry were modernized due to the entry of foreign technology investment. At the same time, other areas such waving decline because of a lack of support from the government.
Ang pamana daw ng rehimeng Espanyol sa Pilipinas ay nag-uwi ng epekto sa mga profession, ngunit ay nakakarami ang agrikultura na ay naglimita sa pag-uunlad ng mga magkakaibang larangan ng siyentipiko. Sa kabila nito, mahalagang kilalanin ang mga makasaysayan ng impluwensya ay patuloy na humuhubog sa telepon ng pag-uunlad ng isang bansa, habang ang Pilipinas ay lumalapit mula sa pamamahala ng mga Espanyol. Ang mga sumusunod na panahon ay nasaksiyan ng mga pagbabago ng kanyang siyentipikong tanawin na mga nag-aambag sa mga paglago at pagkakaiba ng mga profession. Ang pagpasok ng dayuhan ng teknolohiya ay pamumunuhan ng mga industry tulad ng tubo at takbo o tabako ay nagbabago sa mga sector na ito ay sa Pilipinas. Gayunpaman, ang kakulangan ng suporta ay pamahalaan ay negatibong epekto sa mga traditional na sektor tulad ng mga paghabi at humaantong sa pagbaba ng mga pattern. Ito ay sumasalamin sa mga impluwensya sa mga panlabas at salik na mga patakaran na pamamahala ng edukasyon ng iba't ibang mga industrial sa bansa. Science and technology in the Philippines rapidly advanced during the American settlements in the country. Security public school were established, where in the early educator were American. The University of the Philippines and the Philippines Normal College, now the Philippine Normal University, were established as scientific knowledge and many technological advancement were taught primary in those universities. Nung panahon daw ang kolonyal na ng mga Amerikano sa Pilipinas ay may malaking epekto sa pagsulong ng mga teknolohiya ng mga pagtatag ng mga secular na pampublikong paaralan sa mga naunang pagturo ng mga Amerikano ay gumanap ng isang mahalagang papel na paghubog ng mga tanawin sa mga edukasyon. Ng mga panahon ito ay nagmarka ng isang makabuluhang pagtulak tungo sa modernisasyon, pagpapakilala sa mga bagong ideya ng mga metodolohiya na mga naghambag sa pag-uunlad ng teknolohiya sa Pilipinas. Pero ang pagtatag sa mga universidad na Pilipinas at Philippine Normal College ngayon ay Philippine Normal University. Noong panahon ay kolonyal na Amerikano ay may mahalagang papel na pagsusulong ng kaalaman na siyentipiko na edukasyon sa teknolohiya sa Pilipinas. Ang institusyong ito ay naging pangunahing sentro ng mga pagpapakalat sa mga makabagong kasanayan na pang-edukasyon kabilang sa mga pagtuturo sa mga siyentipikong disiplina at pagsulong sa teknolohiya. Ang kanilang contribution ay pangmatagalan epekto ng pag-uunlad ng edukasyon at pananaliksik sa bansa natin. Good day, ma'am. I am Adin A. Ginda. My report is the continuation of the report
of Jordan Pendi, which is History, Science, and Technology Society in the Philippines. Let's start. In 1905, the main research facility in the country until World War II was established. This was the Bureau of Science responsibility for doing researches about the science and technology. Since leprosy, dengue, and malaria were the most regular of common disease, researchers focus on the development of the cure for such a disease. In 1906 naman, the Philippine Journal of Science was established to report scientific finding and observation of the Filipino scientists. So, nung 1905, naitatag ang main research facility hanggang World War II at Bureau of Science ay responsibilidad nila na gumawa ng research about sa science and technology. Simula nung pagkalat ng sakit ng leprosy and dengue at malaria, which is ang ginawa nila ngayon na research is about kung paano nila malulunasan ang mga sakit na yon. At noong 1906 naman, itinatag naman ang Journal Science. Ang Journal of Science is ginawa yun upang may report ang mga observation at findings ng mga Pilipino. So, next. The National Research Council of the Philippines was established in 1933 to promote scientific researches. However, despite the science increase in the number of scientists and engineers of the country, the Philippines still rely heavily on agriculture due to its vast resource of tropical crops. During the Commonwealth period, the government supported many industries which is made scientific productivity come to increase. Many Filipinos went abroad for postgraduate and study until World War stop the scientific and technology progress. So, noong 1933 na itatag ang National Research Council of the Philippines para may promote ang science research. Ngunit sa kabila ng pagdami ng bilang ng mga science at engineer ng ating bansa, ang Pilipinas ay umasa pa rin sa agrikultura dahil sa malawak na mapagkukuhanan ng mga tropical na pananim. Sa panahon ng Commonwealth, sinuportahan ng ating pamahalaan ng maraming industriya nang naging dahilan upang tumaas ang produktibidad sa siyensya. Maraming mga Pilipino ang nagtungo sa ibang bansa para sa postgraduate na pag-aaral hanggang sa tumigil sa World War II ang pag-unlad ng science and technology. Next, in 1947 naman, the Bureau of Science was replaced by the Institute of Science. In 1952, the Science Foundation of the Philippines was established to promote science among the Filipino. So, noong 1947, ang Bureau of Science ay pinalitan ng Institute of Science noong 1952. Itinatag ang Science Foundation ng Pilipinas upang may pakilala or ma-promote ang science sa mga Pilipino. After World War II, scientific and technological development was revived. Because of this, more institutions for higher education were established. Science and technology in the country further developed due to increased government support and higher public awareness. More scientists, scientific researches, and scientific organizations grew and come up. However, the Philippines is still behind its neighbor Asian countries in the terms of scientific outputs. One of the reasons for this is the Filipino general performance in science and mathematics is generally not good. Pagkatapos doon ng World War II ay mas umunlad ang science ng technology dahil mas maraming institusyon para sa mas mataas na edukasyon ang naitatag sa science and ekonomiya sa bansa.
Sa karagdagan ng pag-unlad upang mapataas ang suporta ng pamahalaan at mas mataas na pampubliko ang awareness, mas maraming scientists and science researchers at scientist organization na lumitaw. Ngunit ang Pilipinas ay nasa likod pa rin ng Asian countries in terms sa scientific output. Dahil isa sa mga reason ay tayong mga Pilipino ay hindi gaano kagaling sa science at mathematics. Based on study done in 1957, there were 4 key reasons for the sudden decline of science and technology in the Philippines. So, ang number 1 is kakulangan ng suporta ng gobyerno. Number 2 is maraming outstanding scientists na namatay o nag-abroad. Ang number 3 naman is mababang moral sa mga local na scientists. Ang number 4 is kamalayang tungkol sa pangkalatan, pampublikong science. Yun lang po, ma'am. Thank you.